May mga taong buong buhay na nangangarap na isang araw biglang magbabago ang kanilang kapalaran. Isang malaking pera, isang bahay, isang bagong sasakyan, at higit sa lahat, ang pagkakataon tuluyan ng makaalis sa kahirapan. Para sa isang taxi driver sa Antipolo, tila dumating na ang araw na yon. Isang tiket, 6 na numero, at jackpot na nagkakahalaga ng 19 milyong piso. Para kay Arturo Yupena, yun na sana ang simula ng bagong buhay. Pero 16 na araw lamang matapos niyang manalo, natagpuan siyang patay sa loob mismo ng kanyang tahanan. Maraming beses siyang binaril at kasabay ng kanyang buhay, mabilis ding naglaho ang malaking bahagi ng perang pinapangarap niya. Pero habang iniimbestigahan ng pulisya ang robbery at murder, may isang tanong na lalong naging nakababahala. Sino ang tunay na nakakaalam na nanalo si Arturo? Mga magnanakaw lamang ba? O may taong malapit mismo sa kanya na nagbigay sa kanila ng impormasyon? Ito ang kwento ng lottery winner na ang biglaang yaman ay nauwi sa isang madugong krimen. Ito ang kwento ni Arturo Yupena. Si Arturo Yupena ay isang 58 taong gulang na taxi driver. Matagal na niyang pangarap na makapag-ipon ng sapat na pera para tuluyang makapagretiro. Ayaw na niyang habang buhay na nagmamaneho. At para sa isang taong matagal nang namumuhay ng simple, ang lottery ang nakita niyang pagkakataon para mabago ang lahat. Madalas umano niyang sabihin sa kanyang matalik na kaibigan na kapag nanalo siya sa loto, bibili siya ng mga lupang malapit sa kanilang bahay at tutulungan ang kanyang mga kapitbahay. Isang pangarap na parang imposibleng mangyari hanggang sa dumating ang October 12, 2002. Ang mga numerong matagal na niyang tinatayaan, 13, 19, 23, 25, 30 at 40. Tumama sa jackpot. Ang tiket na binili ng kanyang asawa ay nanalo ng tinatayang 19 milyong piso. Sa isang iglap, ang dating taxi driver ay naging milyonaryo at hindi niya ito itinago ng matagal sa kanyang pinakamalapit na mga kakilala. Nagsimula ang mga handaan, may pagkain, may inuman, may mga bisita at may mga taong tinutulungan niya gamit ang bagong yaman. Nang i-renovate ang kanyang bahay, pinakain umano niya ang mga manggagawa, binigyan ng alak at maging sigarilyo. Para kay Arturo, hindi lamang ito pera. Ito ang pagkakataong matagal niyang hinihintay. Pero hindi niya alam, ang kanyang bagong buhay ay may kasamang bagong panganib. Sa loob ng ilang araw, halos gabi-gabi ay may selebrasyon sa bahay ng pamilya Yupena. At habang lumalaki ang kanilang gastusin, lumalaki rin ang posibilidad na mapansin ng mga tao ang kanilang bagong yaman. Ayon sa mga ulat, nagbigay ang pamilya ng tig-5,000 sa ilang kamag-anak at tig-500 naman sa ilang kapitbahay. Bumili siya ng bagong van na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.3 million pesos. Nagsimula rin ang malawakang renovation ng kanilang bahay at tinatayang nasa 2 dosenang manggagawa ang nagtatrabaho roon. Sa isang lugar na hindi naman kilala sa malaking kayamanan, mahirap itago ang ganitong pagbabago. At tila napansin ito ng mga tao. Dahil sa takot na baka maging target sila ng mga magnanakaw, bumili rin si Arturo ng isang baril. Isang desisyong maaaring inakala niyang simpleng pag-iingat lamang. Ngunit makalipas ang ilang araw, magagamit niya ito sa gabing siya mismo ang magiging target. October 25, 2002, ipinagdiwang ni Arturo ang kanyang 58 kaarawan. Dumating ang mga kamag-anak at kaibigan. May mga bisita mula pa sa Bicol, may malaking handaan, at gaya ng mga nakaraang gabi, nagpatuloy ang selebrasyon hanggang madaling araw. Ngunit pagsapit ng October 27, may mga taong nasa paligid ng bahay na hindi na lamang dumalo para makisaya. Ayon sa testimonya ng kanyang pinsang si Domingo Galarosa, iniwan niya muna ang selebrasyon upang magpahinga. Maya-maya, ginising siya ni Arturo.
Humingi ito ng tulong sa paglilinis. Bago matulog, pinakiusapan din siyang pakainin ang mga pusa sa likod ng bahay. Ngunit habang pabalik si Domingo sa kusina, may nakita siyang mga lalaking armado at nakamaskara. Papasok sa bahay. Hindi siya sumigaw, hindi siya lumaban. Nagtago siya. At mula sa kanyang pinagtataguan, narinig niya ang mga sumunod na pangyayari. Mga sigaw, pagkilos ng mga lalaki, at pagkatapos, mga putok ng baril. Sa loob ng bahay, nagising si Reynan, ang adopted son ni Arturo. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at nakita niya si Arturo na nagmamadaling pumasok kasama ang kanyang kaibigan na si Guatno. May hawak na baril si Arturo, ngunit ilang sandali lamang pumasok ang mga lalaking nakamaskara. Pinilit nilang dalhin si Arturo sa kanyang kwarto. Samantala, inutusan si Reyna na yumuko malapit sa telepono. Tumakas naman si Guatno. Nagtago muna siya sa kanilang tindahan bago tuluyang tumalon sa isang pader upang makatakas. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Reynan ang mga suspek na humihingi ng pera at ng susi ng bagong van. Ngunit hindi naging madali ang robbery dahil lumaban si Arturo na ayon sa mga suspek, nakaputok siya at tinamaan ang isa sa kanila sa balikat. Makalipas ang ilang sandali, tumakas ang grupo, kasama nila ang bagong van at humigit kumulang 92,000 peso na cash. Ngunit naiwan si Arturo at malubhang sugatan. Nang subukan ni Reyna na humingi ng tulong, lalo lamang naging kakaibang sitwasyon. Ayon sa kanyang salaysay, humingi siya ng tulong kay Guatno, ngunit tumanggi umano itong tumulong at isinara ang kanyang pinto. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at doon nila natagpuan si Arturo. Wala ng buhay. Bandang 1:58 ng madaling araw, pumasok ang Antipolo City Police sa bahay. Sa unang bahagi ng investigasyon, marami ang naging suspect. Kasama rito ang mga miyembro ng pamilya, mga kaibigan at mga taong dumalo sa birthday celebration. Isa sa mga unang napansin ng mga investigador ay ang asawa ni Arturo na si Leticia. Dahil wala siya sa bahay noong gabing pinatay ang kanyang asawa at hindi rin siya agad umuwi pagkatapos ng krimen. Mabilis na kumalat ang mga hinala. May mga nag-iisip na baka gusto niyang makuha ng buo ang lottery winnings. May lumabas ding alegasyon na hindi umano siya isinama ni Arturo bilang kodepositor sa bank account. Pero kalaunan, personal na humarap si Leticia sa pulisya. Itinanggi niya ang lahat at ayon sa kanyang paliwanag, may napansin siyang mga kainahinalang lalaki malapit sa bahay bago ang murder. Dahil dito, natakot siyang maaaring siya rin ang maging target. Kaya isinama niya ang kanyang anak na babae at nakitira muna sa kanyang mga kamag-anak. Sa madaling salita, maraming tanong, maraming hinala, pero wala pang malinaw na sagot. Hanggang sa magkaroon ng unang malaking breakthrough ang investigasyon. May mga nakakita umano sa mga suspect na sumakay sa isang tricycle matapos nilang gamitin ang ninakaw na van. Nahanap ng pulisya ang driver. Ang pangalan niya, Aurelio Omega. At sa questioning, nagbigay siya ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng van. Mula roon, nagsimula ang sunod-sunod na pag-aresto. Isa sa mga nahuli ay ang nagngangalang Roger. Ayon sa source account, siya umano ang may hawak sa baril na ginamit sa pagpatay. Nahuli siya na may dalang baril at kalaunan ay umamin sa kanyang involvement, kaya siya ay naging state witness. At nagsimula ng mabuo ang listahan ng mga taong umano'y kasangkot. 10 suspek ang unang nakilala at ang mga kasong inihahanda laban sa kanila ay robbery with homicide, carnapping at illegal possession of firearms. Ngunit habang lumalalim ang isinasagawang investigasyon, may isa pang pangalan ang lumutang. Ang matalik na kaibigan ni Arturo, si Guatno. May mga testigong nagsabing nakita nila siya sa crime scene. May alegasyon ding may sama siya ng loob kay Arturo dahil sa isang malaking halagang hindi umano nito ipinahiram sa kanya. Ngunit itinanggi niya ang lahat at iginiit niyang hindi niya kailanman pagtataksilan ang taong itinuring niyang parang kapatid.
Pero hindi pa tapos ang mga hinala dahil pagkatapos nito, ang pangalan naman ni Reynan ang lumitaw. Ayon sa ilang suspect, may relasyon umano si Reynan sa isa sa mga lalaking sangkot at sinasabing nagbigay siya ng impormasyon tungkol sa malaking lottery win ng kanyang ama. Ang impormasyong iyon ay maaaring nakarating sa mga taong kalaunan ay nagplano ng robbery. May isa pang alegasyon na inimbitahan umano ni Reynan ang ilang suspect sa birthday celebration ng kanyang ama. At doon nila nakumpirma na totoong malaki ang perang napanalunan ng pamilya. Kung totoo, maaaring iyon ang naging pagkakataon para mabuo ang plano. Ngunit may mahalagang detalye. Hindi napatunayan ng pulisya ang mga alegasyong ito laban kay Reynan. Kalaunan, nilinaw ng police chief na walang konkretong ebidensya na nag-ugnay sa kanya at kay Leticia sa murder. Posible umanong ginagamit lamang ng mga suspect ang kanilang mga pangalan upang lituhin ang kaso o para ma-pressure ang pamilya. Kaya nanatili ang malaking tanong, kung hindi ang pamilya, sino ang tunay na nagbigay ng impormasyon? Habang lumalalim ang kaso, lumabas ang isang nakakabahalang detalye. Ang PCSO, ang ahensyang nangangasiwa sa lottery, ay maaaring nagkaroon ng papel sa pagkalat ng impormasyon tungkol sa jackpot winner. Ayon sa source account, may policy ang PCSO na panatilihing confidential ang identity ng winners dahil sa kanilang seguridad. Ngunit kung totoong kumalat ang pangalan ni Arturo, madaling maunawaan kung bakit mabilis na nalaman ng mga tao sa paligid niya na bigla siyang nagkaroon ng milyon-milyong piso at mula roon, maaaring nagkaroon ng impormasyon ang mga taong nakapaligid sa kanya. Isang bagay ang malinaw, hindi nalihim ang pera. At sa isang lugar kung saan halos lahat ay magkakilala, ang isang malaking lottery win ay mahirap itago. Habang nagpapatuloy ang kaso, hindi lahat ng naaresto ay nanatili sa kulungan. 4 sa mga unang inakusahan ay nagsumiti ng affidavits na nagtatanggi sa kanilang involvement. Kalaunan, tinanggap ng korte ang kanilang petisyon dahil sa kakulangan ng ebidensya para sa conviction. Pagsapit ng December 23, 2002, 11 tao nang naaresto kaugnay ng kaso. 6 sa kanila ang kalaunan ay nakalaya dahil sa insufficient evidence. 5 suspect na lamang ang naiwan na humaharap sa mga kaso. At dito, nagsimula ang isa pang misteryo. Dahil matapos ang mga unang pag-aresto, tila bumagal ang usad ng kaso. May mga hearing na naantala. May mga alegasyon tungkol sa kawalan ng pagdalo ng pamilya sa korte. At ang isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Arturo, si Guatno, ay kalaunan ding nakalaya matapos i-drop ng pamilya ang charges laban sa kanya. At bakit? Kakulangan ba ito ng ebidensya? Pagkakasundo o may ibang dahilan? Hanggang ngayon, marami sa mga tanong na yon ay nananatiling hindi malinaw. Lumipas ang panahon, ngunit hindi tuluyang nawala ang mga hinala. May mga kamag-anak at kapitbahay na naniniwalang maaaring may taong malapit mismo kay Arturo na may alam sa nangyari. Muling lumitaw ang pangalan ni Leticia at maging si Reynan ay muling nabanggit sa mga pinaghihinalaan. Pero mahalagang tandaan, hinala lamang ang mga ito. Walang konkretong ebidensyang inilatag sa source account na nagpapatunay na sila mismo ang nagplano ng murder. At dito nagiging mas komplikado ang kwento. Dahil may mga taong nahuli, may mga taong umamin, may mga taong naging witnesses, may mga taong nakulong. Ngunit ang tanong kung sino talaga ang nagbigay ng impormasyon at kung may iba pang taong nasa likod ng plano ay hindi ganap na nasagot. Ang pagkamatay ni Arturo Upena ay nag-iwan ng isang mapait na aral. Ang perang dapat sana'y nagbibigay sa kanya ng kalayaan ay naging dahilan upang mapansin siya. Ang perang dapat sana'y magsimula ng bagong buhay ay naging sentro ng isang robbery. At ang jackpot na pinapangarap niya ng maraming taon ay nauwi sa pagkawala ng kanyang buhay. At sa huli, hindi lamang pera ang nawala. Isang pamilya ang nawala ng asawa, isang anak ang nawala ng ama, at isang komunidad ang naiwan na may mga tanong na hindi madaling sagutin. Dahil minsan,
Ang pinakamalaking panganib ay hindi ang pagkawala ng pera, kundi ang mga taong pwedeng magbago ang tingin sa'yo kapag nalaman nilang mayroon ka nito.